Alright mga kapatid, kung naaalala ninyo, nagbigay tayo ng reaction video kanina doon sa paglalagay ng China ng mga floating barrier doon no sa Scarborough mga kapatid. So dito sa bibigyan naman natin ngayon bibigyan natin ulit ng reaction video itong mga balita at mga report na to mula rito sa Bombo Radio Philippines mga kapatid. No, dumepensa daw ang China no sa paglalagay ng floating barrier nila, no? Dumipensa sa paglalagay ng floating barrier nila. Anong idedepensa nila? Ito by Bombo Jovino Galang, yung September 26, 2023 to mga kapatid. Basahin natin ang report. Yan, dumipensa daw ang China sa paglalagay nila ng mga floating barrier sa Scarborough Shoal. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, si Wang Wenbin, no? Wang Wenbin, na kaya sila naglagay ng floating barriers ay para hindi makapasok ang mga barko ng Pilipinas. Napakalinaw mga tol, no? Sabi, kaya daw sila naglagay ng mga floating barriers ay para hindi makapasok ang mga barko ng Pilipinas. Wow! Sa sarili nating teritoryo, bawal tayo pumasok mga tol. Sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, bawal pumasok ang mga barko ng Pilipinas. Wala ba tayong dapat ipag-alala doon mga tol? Baka unti-unti sa susunod palapit na ng palapit yan. Bawal na mangisda, bawal na pumalaot ang mga barko. Bawal na ang PCG. No? Bawal na ang PCG sa mga karagatang yan. Yun, ganun sila katindi mga tol, no? So noong Setyembre 22 kasi ay walang paalam ang bangka ng Bureau of Fisheries and Aquatic, yung BFAR, no? BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na pumasok sa karagatan ng Wangyan daw o ang Scarborough Shoal. Diba? Ganun sila. Dun sa pananalita nila mga tol, makikita mo na agad doon na hindi nila kinikilala yung claim ng Pilipinas. Kumbaga talagang inangkin na nila ng buo. Kasi kaya daw nila nilagyan ng floating barrier kasi nga wala daw paalam ang BFAR o BFAR na pumasok sa karagatan ng Scarborough. Wala daw tayong paalam mga tol. No, ang nasabing lugar kasi ay inaangkin na ng China bilang kanilang teritoryo. Yes. Ano kaya masasabi rito ng ating mga mahal na magigiting na senator? Paliwanag pa ni Wang na ginawa lamang ng Chinese Coast Guard ang nararapat na hakbang. My goodness. Magugunitan nitong Lunes base na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ipinatanggal na nito sa Philippine Coast Guard ang mga nakalagay na floating barrier. Saludo! Hoy! Saludo kay PBBM. Ganyan. Ganyan dapat, di ba? Ikaw ano masasabi mo sa utos ni PBBM yan, no? Magugunitan nitong Lunes base na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinatanggal na nito sa Philippine Coast Guard ang mga nakalagay na floating barriers, mga kapatid. Yan, no? Iniulat din ng mga mangingisda ng Bao de Masinloc ang nasabing paglalagay ng floating barriers tuwing sila ay mangingisda sa lugar. So hindi lang pala ngayon lang nangyari to, na hindi lang pala nangyayari na to dati pa. Ang Bao de Masinloc kasi o kilala bilang Panatag Scarborough Shoal ay matatagpuan sa 124 nautical miles west ng Zambales at ito ay nasa 200 nautical miles ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pasok na pasok, di ba? Kasi 200 200 yung natin yung ibinigay sa atin 124 lang to So pasok na pasok talaga. Paliwanag ng Philippine Coast Guard na bukod kasi sa pagharang sa mga mangingisda, ang mga floating barriers ay delikado umano ito sa mga naglalayag sa lugar at malinaw na ito ay paglabag sa international law. 'Di ba? Sabi pa nga ng China, tayo daw ang lumalabag sa international law 'Di ba? Tayo pa nga daw. So tinanggal ng Philippine Coast Guard yung barrier na yun mga tol. Base na rin sa kautusan ng ating mahal na presidente mga kapatid. So ito, panoorin natin mula rito sa UNTV News. Yan, DND Secretary Teodoro sinagot ang babala ng China kasi nagbabala ang China mga tol No, ito, basahin muna natin yung babala ng China. No? Babala ng China. China warns PH not to stir up trouble. Nung inutos ni PBBM na tanggalin yung mga floating barriers, mga tol, nagbabala ang China, winarningan tayo. Nagwarning sa Pilipinas, mga tol, no? Basahin natin. Beijing warned Manila on Tuesday not to stir up trouble after the Philippine Coast Guard said it had removed
a floating barrier at a disputed reef. Hindi nga disputed na yun eh. 'Di ba? Hindi na disputed yun mga tol eh. May hatol na doon eh noong 2016 pa eh, 'di ba? May hatol na yan, hindi na disputed yan eh. That was allegedly deployed by China to block Filipinos from the traditional fishing ground. Hindi na rin allegedly yan. 'Di ba? Sinabi ng China kaya nila inilagay yung tawag dito yung floating barriers na yun ay para harangan nga daw yung mga mangingisdang Pilipino, no? Yung mga barko ng Pilipinas, mga tol. 'Di ba? So, nag-warning ang Beijing sa Manila on Tuesday o sa Pilipinas na huwag magsimula ng gulo. No, pagkatapos tanggalin ng Coast Guard ang mga floating barrier, dapat lang talaga tanggalin ng Coast Guard 'yon, 'di ba? At inutos na rin ng presidente natin, mga tol. Ganyan dapat, 'di ba? Ganyan. No, ganyan dapat. Scarborough Shoal in the South China Sea has long been a source of tension. Yes, matagal na between the countries. China seized the Ring of Reefs from the Philippines in 2012 and has since deployed patrol boats to keep out Filipino fishermen, 'di ba? Ang dami na nilang inilagay ng mga isla diyan, mga tol eh, 'di ba? Sa Spratly, ang dami na nila, nagpadala sila diyan ng mga China militia vessels nila. Halos hulihin na nila dahil dun sa mga malalaking barko nila, mga tol, halos ubusin na nila yung mga ano diyan eh. Yung mga isda diyan eh. 'Di ba? Dapat nga talagang Pilipinas lang ang nakikinabang diyan, walang iba eh. No? So hindi pa ba pro-Pilipino yung pagre-react na dapat kumilos ang ating gobyerno sa ginagawa ng China? Hindi yung tipong parang China yung wala pang kasalanan, 'di ba? Yung mga isla na itinayo ng China diyan, di daw kasalanan ng China 'yon. Kasalanan daw 'yun ng mga ganid na politiko nagbenta ng lupa, mga tol, sabing gano'n. The latest spot was sparked by a 300-meter or 328-yard floating barrier that was found across the entrance of the shoal last week during a routine Philippine government resupply mission to Filipino fishermen plying the waters near the shoal. No, the Philippines condemned the installation and its Coast Guard announced on Monday that it had successfully removed the barrier from the reef, which Manila calls Bao de Masinloc, in a special operation ordered by President Ferdinand Marcos. Yan, si Wang Wenbin, mga kapatid, si Wang Wenbin, the spokesperson and Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin hit back on Tuesday, mga kapatid. Yan na. Nag-warning na, mga tol. So, spokesperson to, mga tol. Hindi to nagsasalita ng kanya lang. No? Galing to sa pinakamataas, syempre, tagapagsalita to eh. So, sabi ni Wang Wenbin, di ba? Beijing firmly upholds the sovereignty and maritime rights and interest of the Wangyan Island, referring to the shoal by its Chinese name. Yung Scarborough Shoal kasi ano nila yan eh, di ba? Yung Wangyan Island, yun yung tawag nila, mga tol. So talagang tinitindigan daw nila doon, no? Tinitindigan nila yung sovereignty nila, yung maritime rights nila. Sila lang naman ang nagsasabi niyan, mga tol. Pero ayon sa international na batas, 'di ba? Yan ay pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang sabi nila, we advise the Philippines not to provoke tayo daw yung provoke tayo pa yung nagpo-provoke or stir up trouble. Wang added, China has indisputable sovereignty over the island and its adjacent waters and sovereign rights and jurisdiction over relevant waters. Sabing ganun, mga tol. Sabing ganun. Wang said in a statement shared by the Chinese Embassy in Manila, he noted that on September 22, a vessel of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of the Philippines o yung BFAR, without China's permission, kailangan pa nating humingi ng permiso sa kanila, mga tol. Hindi pa ba dapat natin ipag-alala yun, yung ginagawa nila, mga tol? Diba? Tahasan na talaga nilang inangkin ng tuluyan, no? Tahasan na talaga nilang inangkin ng tuluyan. China Coast Guard did what was necessary to block and drive away the Philippine vessel. The steps it took were professional and restrained. Sabing ganun. Well, within rights, Philippine National Security Advisor Eduardo Año responded to the warning by saying his country was well within its rights. Tama naman, di ba? To remove any barrier at the reef.
'Di ba? Ginawa lang din natin mga kapatid kung ano yung nararapat, kung ano yung tama. Kasi nga 124 nautical miles lang 'yan. Pasok na pasok sa 200 nautical miles natin, 'di ba? China claims sovereignty over almost the entire South China Sea despite a 2016 international court ruling that its stance has no legal basis. Pinawalang bisa na yung claim nila noong 2016 pa pero nananatili pa rin yung pag-angkin nila mga tol. At yun yung inilalaban ngayon ng Pilipinas. Yun yung inilalaban natin, 'di ba? Yung mga mangingisdang Pilipino, imbis na sila yun nang mimingwit diyan, sila yun nanguhuli ng isda, pinapaalis sila at eto binakuran pa, 'di ba? Scarborough Shoal sits 240 kilometers o 150 miles west of the Philippines main island of Luzon and nearly 900 kilometers from the nearest major Chinese landmass of Hainan. Pero mo, tignan mo kung gaano kalayo sa kanila yan, no? 900 kilometers na ang layo sa kanila niyan, mga kabatid. Pero inaangkin pa rin nila. Ay nako. Under the 1982 United Nations Conventions on the Law of the Sea o yung UNCLOS, mga kapatid, which China helped negotiate at kasama rin sila doon, countries have jurisdiction over the natural resources within about 200 nautical miles, mga tol. Basta yung karagatan na pasok sa 200 nautical miles o 370 kilometers of their shore. E tignan mo naman, 900 kilometers na ang pinakamalapit na major Chinese landmass of Hainan. 900 kilometers ang layo nila, mga tol. 'Di ba? Ang pinag-uusapan noong 1982 United Nations Conventions on the Law of the Sea, which China helped negotiate, mga kapatid, sabing ganun dito, yung mga bansa daw ay meron jurisdiction over the natural resources within about 200 nautical miles o 370 kilometers. Pasok na pasok, mga tol, no? Pasok na pasok. Anong masasabi ninyo dito sa warning ng China? Tayo pa daw ang nagpo-provoke. Tayo pa daw ang nagsisimula ng gulo, mga tol. 'Di ba? Ginagawa daw nila yung kanilang nararapat na gawin. So, yun din dapat ang isagot natin sa kanila. Batay sa international law, 'di ba? Batay sa UNCLOS, eto'y pasok sa 200 nautical miles, 'di ba? May jurisdiction diyan ang Pilipinas. So, ginagawa lang din natin yung ating nararapat na gawin. 'Di ba? Ginagawa lang din natin yung ating nararapat na gawin. So ito, mga kapatid, mula sa UNTV News, no? DND Secretary Teodoro sinagot ang babala ng China. Pilipinas hindi pa simuno ng gulo sa West Philippine Sea. Panoorin natin to, mga kapatid, no? Saglit lang. A provocation na ba yun sa kanila? Ano ba ang provocation? Yung paglalagay ng barrier o ang pagtatanggal ng illegal na harang? Nanindigan si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi Pilipinas ang nag-uudyok o pasimuno ng pagkakaroon ng gulo sa West Philippine Sea. Sagot ito sa babala ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na huwag na nating palalain pa ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Secretary Teodoro, tinanggal ang mga boya dahil mapanganib ito sa kaligtasan ng mga mangingisda, lalo na't common fishing ground ang Scarborough Shoal. Hindi naman tayo nag-i-steer ng trouble, hindi naman tayo ang kumukup-kup eh. Tama. Yan yung hindi nila maintindihan eh. Ang propaganda nila na ginagamit eh. Lalong-lalo na, ayan banta na yan. Ano ang reaksyon ng Pilipino diyan? Tatanungin ko. Yan, ikaw, ano reaction mo bilang isang Pilipino, mga tol? 'Di ba? Ano ang reaction mo doon sa banta o warn, 'di ba? Warn ng China, mga tol. Tayo ba nagsisimula ng gulo? Hindi naman tayo yung kumukup-kup eh. Dinidepensahan nga natin yung ating soberanya, 'di ba? Sila yun ang harang eh. Siyempre, lalo tayong malalayo sa kanila. Bagaman hindi na ikinagugulat ng kalihim ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea, dapat pa rin anyang ituloy ng Pilipinas ang pagtutol dito at paninindigan sa mga teritoryo. Yes. Kami nagplaplano para sa mga contingencies, no? Pero liwanagin ko, ayaw ko ng gera or pakikipaglaban. Kung may maganda at prinsipyado at na usapan na pwede dito na sumasang-ayon sa batas ng Pilipinas at international law, yun ang dapat na solusyon. Yan. Hindi tayo, mga kapatid, nanghihikayat ng mga Pilipino
na makipaggera. Hindi natin sasabihin na pumasok na tayo sa reservist, sumugod na tayo sa West Philippine Sea. Hindi naman ganun yung gusto natin mangyari. Ayaw nga natin yun eh. Kaya nga kung makukuha natin sa tamang paraan para maipaglaban din yung ating soberanya, di dapat gawin ng Pilipinas. Kasi kung aatras tayo ng aatras, aabante sila ng aabante, hanggang yung binabakuran na nila mga tol, sobrang lapit na talaga sa lupa ng Pilipinas, diba? Kung aatras ng aatras ang Pilipinas, kung hahayaan na sila ng hahayaan ng ganyan, diba? Kaya nga tayo dumudulog sa international law, sa international community para at least, diba, maipakita natin sa kanila. Nga, teka, tignan nyo naman ang ginagawa sa amin ng China. Ayaw namin ng gulo, ayaw namin ng kaguluhan, mga tol. Diba? Kailangan nating talagang anin yan. Gumawa ng aksyon. Katulad na lang yan pinag-utos ni President BBM, di ba? Natanggalin. Yun ba ay kagustuhan ba ni BBM na na makipaggera tayo sa China, tanggalin niya? Yun ba agad yung gusto niyang mangyari? Di ba? Yung iba kasi iniisip kapag nagsasalita ka laban sa ginagawa ng China, ang iniisip kasi nila agad gusto mo na makipaggera sa China di ba? Merong isang senator, mga tol, kapag nagsasalita ka kontra China, sinasabi niya, bago ka magsalita ng ganyan, mag-reservist ka muna. 'Di ba? Parang tila baga isasaba ka na agad niya sa gulo Hindi naman yun yung gustong mangyari ng mga Pilipino 'di ba? Dagdag pa ng kalihim, dapat munang tingnan ng China ang sarili nito bago magsalita, kasunod ang paratang na nagdudulot ng polusyon sa karagatan ang nakasadsad na barko na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ngayong araw, tinalakay na rin sa Senado ang panukalang budget para sa Department of Defense sa susunod na taon na abot sa 229 billion pesos. Dito nangako si Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na dadagdagan ng malaking pondo ang ahensya. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Ano ang masasabi mo dito sa warning o banta ng China sa Pilipinas? Tayo daw ang nagsisimula ng gulo. My goodness, tayo daw ang nagpo-provoke. At eto malinaw na sinagot yan ni Defense Secretary Chodoro, mga kapatid, At ganyan dapat, tinitindigan, at saludo sa ating mahal na presidente, mga kapatid, Siya yung nag-utos tanggalin yung mga barrier na yun, Tanggalin yung mga yung mga floating barrier na inilagay ng China. Hindi para magsimula ng gulo sa kanila, kundi para ipakita sa kanila, ito yung dapat gawin ng Pilipinas. At para ipakita sa ating mga Pilipino na ako bilang presidente, ako ang ama ng bayang to, ipagtatanggol ko yung ating soberanya, di ba? Saludo sa ating presidente, So bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka sa baba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.